tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinarating ngayon ng Iran sa Estados Unidos at Israel sa gitna ng paghahanda para sa gaganaping dambuhalang libing ng kanilang yumaong Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa ulat, nagbabala ang militar ng Iran laban sa anumang anyo ng pag-atake o agresyon habang isinasagawa ang mga seremonya. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng labis na tensyon sa rehiyon pagkatapos mapatay si Khamenei. Mariing binalaan ni Ali Abdullahi, ang commander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ang mga itinuturing nilang kaaway ng bansa. Sa kanyang pahayag na inilabas ng state media, partikular niyang tinukoy ang United States at ang tinawag niyang Zionist regime o ang bansang Israel. Sinabi niya na dapat iwasan ng mga itong anumang maling kalkulasyon na maaaring magmula sa kanilang panig upang hindi mag-trigger ng mas malaking gulo. Iginiit pa ng military commander na handang maglunsad ng napakatinding paghihiganti sa sandatahang lakas ng Iran kung sakaling magkaroon ng anumang banta o pagsalakay laban sa kanilang teritoryo sa mga susunod na araw. Ang babalang ito ay nagpapakita ng kahandaan ng bansa na ipagtanggol ang kanilang soberanya sa kabila ng pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang pinakamataas na pinuno na naging simbolo ng kanilang bansa. Matatandaang yanig ang buong mundo nang mapatay si Ayatollah Ali Khamenei sa mga unang serye ng airstrike sa pagsisimula pa lamang ng labanan. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng malaking puwang sa pamumuno ng bansa at nagdulot ng matinding galit sa hanay ng mga mamamayang Iranian. Kaya naman ang gaganaping libing ay hindi lamang isang seremonya kundi isang malaking pagpapakita rin ng kanilang puwersa laban sa mga kaaway. Ayon sa opisyal na schedule na inilabas ng pamahalaan ng Iran, ang mga prosesyon para sa libing ni Khamenei ay nakatakdang magsimula sa darating na Hulyo 4 sa kabiserang lungsod ng Tehran. Inaasahang milyon-milyong mamamayan ang makikibahagi sa huling pagpupugay na ito na magiging isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan. Dahil dito, doble ang pag-iingat na ginagawa ngayon ng mga lokal na awtoridad sa seguridad. Hindi lamang sa Tehran gaganapin ang mga seremonya, magsasagawa rin ng mga karagdagang aktibidad at ritual sa banal na lungsod ng Qom, pati na rin sa ilang bahagi ng Iraq. Ang paglipat na ito ng labi ng pinuno sa iba't ibang sagradong lugar ay nagpapakita ng malalim na koneksyong panrelihiyon at pampulitika ng Iran sa rehiyon, na lalo pang nagpapatindi sa emosyon ng mga taga-suporta na nagnanais na masilayan ang kanyang labi. Nakatakdang magtapos ang buong proseso ng pagluluksa sa Hulyo 9, kung saan tuluyan ng ililibing si Khamenei sa kanyang sariling bayan sa Mashhad. Ang Mashhad ay itinuturing na isa sa pinakasagradong lungsod para sa mga Shia Muslim, kaya naman inaasahan na dagsa ang mga tao rito. Ang mahabang panahong ito ng pagluluksa ay nagbibigay din ng pagkakataon sa militar na mas lalo pang patatagin ang kanilang depensa. Kasabay nito, nagpahayag din ng katulad na babala si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Sinabi niya na magpapadala ang Tehran ng mabilis, agaran at napakalakas na tugon sa anumang banta laban sa kanilang mamamayan o sa kasalukuyang pamunuan ng bansa. Ang pahayag na ito ng kanilang pinuno sa diplomasya ay nagpapatibay sa mensahe ng militar na hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas laban sa mga kaaway. Ang matatalas na salitang ito mula kay Foreign Minister Araghchi ay sumunod sa mga kontrobersyal na pahayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz. Sinabi kasi ni Katz kamakailan na ang kasalukuyang Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay marked for death o target na patayin ng kanilang puwersa. Ang ganitong uri ng direktang banta sa bagong pinuno ay itinuturing ng Iran na isang deklarasyon ng digmaan. Ang pagbabanta sa buhay ni Mojtaba Khamenei ay nagdulot ng matinding alarma sa buong gitnang silangan. Bilang bagong kahalili sa trono ng kapangyarihan sa Iran, ang kaligtasan ni Mojtaba ay naging pangunahing prioridad ngayon ng bansa. Ang pahayag ng Israel ay tiningnan ng marami bilang pagpapakita ng determinasyon nitong buwagin ang buong sistema ng pamumuno sa Iran na lalo namang nagpatibay sa kanilang depensa. Dahil sa mga bantang ito, nag-ulat ang mga lokal na media sa Iran ng pambihirang paghihigpit sa seguridad sa buong bansa, partikular na sa mga lugar na dadaanan ng prosesyon. Libo-libong sundalo at pulis ang ipinakalat upang masiguro na walang makakalusot na anumang sabotahe o pag-atake. Ang buong bansa ay kasalukuyang nasa ilalim ng pinakamataas na antas ng alerto habang papalapit ang pagsisimula ng mga seremonya. Bukod sa seguridad sa lupa, nagpatupad din ng mga seryosong hakbang ang Iran sa kanilang himpapawid.
Inanunsyo ng pinuno ng Civil Aviation Organization ng Iran na magkakaroon ng mga pansamantalang restriksyon sa airspace o paglipad ng mga eroplano sa ilang pangunahing lungsod. Kabilang sa mga lungsod na ito ang Tehran at Mashhad kung saan gaganapin ang pinakamalalaking bahagi ng prosesyon ng pagluluksa. Ang airspace restrictions na ito ay naglalayong maiwasan ang anumang posibleng pag-atake mula sa himpapawid tulad ng mga drone o airstrikes na pumatay sa naunang pinuno. Ang mga commercial na flight ay pansamantalang ire-reroute o kakanselahin sa mga partikular na oras upang bigyang daan ang military air defense na bantayan ang kalangitan. Ito ay nagpapakita ng antas ng pag-iingat ng pamahalaan sa kasalukuyang sitwasyon. Para sa mga analyst, ang babalang ito ng Iran ay naglalagay sa Estados Unidos sa isang maselang posisyon. Bagamat ang Israel ang direktang nagbanta sa bagong pinuno ng Iran, palaging itinuturing ng Tehran ang Washington bilang pangunahing kasabwat at taga-suporta ng Tel Aviv. Kaya naman binalaan din nila ang US na huwag makikialam o sumuporta sa anumang planong militar ng Israel laban sa kanilang bansa. Ang salitang miscalculation o maling kalkulasyon na ginamit ni Commander Abdullahi ay isang diplomatikong babala na ang isang maliit na pagkakamali sa panig ng US o Israel ay maaring magbunga ng isang malawakang digmaan na hindi na mapipigilan. Ayon sa mga eksperto, ang rehiyon ay kasalukuyang parang isang imbakan ng pulbura na naghihintay na lamang ng isang maliit na kislap upang sumabog sa buong mundo. Sa kabila ng tensyon, patuloy ang pagdating ng mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang bansa at grupo na kaalyado ng Iran. Ang mga seremonya sa Iraq ay inaasahang dadaluhan din ng mga matataas na opisyal at mga lider ng iba't ibang grupo na sumusuporta sa tinatawag na Axis of Resistance. Ito ay nagpapakita na hindi nag-iisa ang Iran sa labang ito at may kakayahan silang magmobilisa ng kanilang puwersa. Habang papalapit ang Hulyo 4, lalo namang tumitindi ang kaba ng mga karatig bansa sa gitnang silangan, maraming bansa sa rehiyon ang nananawagan ng hinahon sa magkabilang panig upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng kapayapaan. Ang takot na kumalat ang digmaan sa iba pang bansa ay nagdudulot din ng epekto sa pandaigdigang ekonomiya, partikular na sa presyo ng petrolyo at katatagan ng mga merkado sa mundo. Sa panig naman ng Israel, nananatiling alerto ang kanilang puwersa ng depensa laban sa anumang ganting salakay mula sa Iran o sa mga kaalyado nitong grupo tulad ng Hezbollah at Hamas. Ang pahayag ni Israel Katz hinggil kay Mojtaba Khamenei ay nagpapakita na walang balak ang Israel na umatras sa kanilang kampanya na pahinain ang Iran kahit pa magdulot ito ng mas malaking banta sa kanilang sariling seguridad. Sa mga susunod na araw, ang buong mundo ay nakatutok sa Tehran at Mashhad. Ang bawat galaw ng militar ng Iran, pati na rin ang bawat pahayag mula sa Washington at Tel Aviv ay babantayan ng husto ng mga foreign observers. Ang libing na ito ay hindi lamang magiging pag-alaala sa isang leader, kundi magsisilbi ring litmus test sa katatagan ng bagong pamunuan ng Iran sa gitna ng matinding pagsubok sa kasaysayan. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan upang ihatid sa inyo ang mga pinakabagong balita at pagsusuri. Para sa World News, ako si News Anchor ng inyong maaasahang channel. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi Pilipinas. Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mahahalagang balita sa buong mundo.